magandang tanghali po, Dabarkads. Happy Thursday po sa inyong lahat. At happy weeksary, happy 42nd weeksary po sa Aldab Nation. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng buhabati sa amin ni Ate sa Twitter at sa lahat. Ayan, happy 42 weeks na tayo. Tapos 10 weeks na lang, first anniversary na. Tama. First anniversary na malapit na tayo. Sandali na lang yan. Ayan, kamusta na ba kayo? Kamusta na ba kayo? Kamusta na ba kayo? Kamusta ang linggo niyo? Ako matatapos na naman ang linggo. Thursday na naman. Ako sana ay may nagagawa kayong produktibo sa bahay. Sana nakakatulong kayo sa nanay niyo. Sana matulungan niyo siya sa paglilinis ng bahay, sa paglilinis ng pinggan, sa paghuhugas ng pinggan, sa pagluluto. At sana ang summer niyo ay maging makabuluhan. Ayan, wag lang puro computer na computer. Ganyan, tumulong kayo. Ganun dapat. Ayan, at sa lahat ng nanonood po ngayon na hindi ko pa makita dahil mahina ang internet. Ayan. Hello po sa lahat ng nanonood ngayon at salamat sa pagtutok na naman sa akin. Ayan. At happy birthday kay Princess Bianca Mojado. Ayan, pasimple pa. Walang ganyan ha. Ayan, happy birthday sa lahat ng may birthday at sana mas marami pang birthday kayong dumating. Ayun na nga. So, magpapakilala muna ako. Ako ay si Meng, also known as Divina. Mengay, also known as Divina. So, naisip ko na tawagin ako sa tuwing ako'y nag-live chat bilang Mengivina. Ayan, Mengivina. Pinagsamang Mengay at Divina. Mengivina. So, ayan. Itanong kay Mengivina. Ayan. Pwede yun, itanong kay Mengivina. Ikonsulta kay Mengivina. Ayan. So, ayun na nga. Kamusta na ba? Kamusta na ba ang buhay-buhay natin mga Dabarkads? Sana ay huwag kayong magpapalipas ng gutom at ang ganda ng weather ngayon dahil umulan kanina. Malamig dito sa barangay kung nasan kami. Nasa Valenzuela po kami. Kaya sugod na mga Dabarkads. Sure. Ang kulit eh. Teka, wala pa may messenger? Messengers! Ito na. Ito na. Nakuha natin siya sa mga tweet ng ating mga Dabarkads. Tapos yun sinulat na lang nasa natin. tweet. Oh, ayan. Ito na. Dear Ate Mengivina. Kakagraduate ko lang po ng high school. Excited na po ako mag-college pero hindi ko alam kung anong course ang kukunin ko kasi iba yung gusto ng magulang ko sa gusto ko. Hindi ko alam kung susundin ko ba sila o susundin ko ang gusto ko. Ano kaya ang dapat kong gawin? By Aris Beltran. Ayan, Aris Beltran ako. Isa tong problemang to sa mga hinaharap ng mga freshly graduate ng high school kasi panahon ngayon nga lagi nagkakasalungat ang gusto ng magulang sa gusto ng anak. So ayun, ang may papayo ko lang naman sa iyo ay kausapin mo yung magulang mo. Ayan, yun ang unang-una dapat gawin. Kausapin mo yung magulang mo tapos i-explain mo sa kanila kung bakit na gusto mong kunin yung kurso na gusto mo. And syempre, i-explain din nila kung bakit gusto nilang kunin mo yung kurso na gusto nila. Pero i-explain mo sa kanila na meron kang pangarap. Alam mo yun, na may pangarap kang marating na gusto mong matapos, gusto mong ma-achieve kung ano man yung pangarap mo at hindi mo ma-achieve yun kung susundin mo yung gusto nila. Basta kausapin mo lang sila kasi sigurado naman ako maiintindihan kanila kung ano man yung problema mo, lahat naman yung problema nadadaan sa usap. So, ayun. Kausapin mo sila, i-explain mo kung bakit gusto mo kung bakit gusto mong kunin yung kurso na gusto mo. Ang redundant. Kung bakit mo gustong kunin yung kurso na yon, kasi sigurado naman ako na maiintindihan ka nila. I-explain mo na gusto mo yon, di ba? Ganun lang naman kadali. Kasi isipin mo na lang, kung ang kukunin mong kurso, yung gusto ng magulang mo, lalo na lang kung ayaw mo yun, isipin mo, mag-aaral ka, ilang taon ang sasayangin mo, tapos ginagawa mo yung hindi mo gusto, di ba? Hindi mo malungkot yun. Feeling ko, maiintindihan naman ng magulang yung gusto ng anak nila. Kasi syempre, gusto rin ng magulang ang mapasaya anak nila. And syempre, alam nilang sasaya ka kapag nakuha mo yung gusto mo. At masyadong ilang beses natin nasabi yung word na gusto, di ba? Di, pero kasi sa dating nung message niya, parang nasabi na niya eh. Pero ayaw ng magulang niya kasi sabi ayaw ng ganyan. Hindi ko po, talaga ba? Oo, kasi paano lang kung Madam Mengivina, ano pong mapapayo niyo kung ayaw po talaga ng magulang niya yung gusto niya? Bakit muna ayaw? Sabihin mo muna sa akin bakit ayaw ng magulang mo. Sabihin mo muna sa akin. Kasi, iba pa rin kasi kapag kukunin mo yung hindi mo gustong kurso eh. Isipin mo, ikaw yung mag-aaral, hindi naman yung magulang mo. O sabihin na natin na, may tao, may kumakatok, sabihin na natin na meron silang pangarap para sa'yo, pero meron ka din pangarap para sa sarili mo. And syempre, priority mo yung sarili mo kasi ikaw yan eh. 'Di ba? Kausapin mo sila, tapos ipaintindi mo sa kanila na gagawin mo naman lahat ng makakaya mo at pag-iigihan mo ang pag-aaral. Ganun lang yun. Pangit kasi yung mag-aaral ka, di ba? Tapos, oo, pangit yung mag-aaral ka tapos hindi mo gusto yung inaaral. Sayang lang. Sayang. Isipin mo,
4 o 5 taon. 5 taon. O yung ibang kurso, ilang taon, tulad ng pagdodoktor. Madami dyan yung nasa kalagitnaan na, doon lang Dun nila lang. marirealize na. Ano? Wag magsayang ng oras. Time is so precious to be wasted. Don't waste it, okay? Yun ang isipin mo. Tsaka maiintindihan ka ng magulang mo, pangako yan. Talagang kung ipupush mo lang talaga. Kung ipupush mo at ipapaintindi mo sa kanila kung bakit gusto mong kunin yung kurso na gusto mo, maintindihan ka nila. Kasi magulang mo yan eh. Ang gusto lang din naman ng magulang ay ang makakabuti para sa'yo at ang magpapaligaya sa'yo. Kaya huwag ka masyadong ma-stress dahil ilang enrollment na ba? Hindi pa. Meron ka pa mga 1 buwan para kausapin ng Tagal magulang. pa, August pa ata pasukan eh. August. Basta, always follow your heart. Follow your heart. Kung ano ang gusto ng puso mo, kung ano ang... Teka bang mapunta sa love life? kung ano ang ninanais mo, i-push mo lang yan. Sundin mo. Ayan, kasi baka mamaya, tulad niyan, kunwari gusto niyang gusto niyang maging chef. Tapos sanay siya sa pagluluto, talagang passion niya ang pagluluto. Tapos ang gusto na magulang niya, gusto siyang magdoktor. O di ba very wrong? Very wrong yun. Paano mo ipapasok yung pagluluto sa pagdodoktor, di ba? Mahirap. Kaya ipaintindi mo lang sa kanila na iba talaga yung gusto mo eh. Alam mo yun? Ipaintindi mo sa kanila kasi maiintindihan kanila, promise. Promise, magulang yan. Ang magulang laging umiintindihan sa anak. Di ba? Ito, nanay ko to. Nay. Anong nangyari sa Hinday? Yan si Nay, bakit ganyan ka? Ayan, kapag hindi naman pumayag ang mga magulang mo, bilan mo sila ng caterpillar. Ayan. Tapos pakausap mo sa kanila. Tapos ipakausap mo sa kanila yung, Nay, i-explain po na itong caterpillar kung bakit po ang gusto kong kurso ay ito. Ayun, simple lang. Simple lang naman, hindi naman siya ganun kalaking problema. Basta ipaintindi lang. Kausapin mo, ipaintindi mo sa kanila, and pray ka na lang din. Japan, just always pray at night. Hingi ka ng guidance kay Lord. Kasi minsan yung ibang magulang hindi Japan, just always pray at night. Okay. Ano ba? Japan, just always pray at night. Ang tagal ko nag-iisip. Japan, Italy. Anong Italy? Ikaw talaga ang love you. Ikaw talaga love you. Ayun, kausapin mo lang, compromise. Yung parents mo magka-compromise. Kasi ikaw yan eh. Ikaw yung mag-aaral, hindi naman yung magulang mo. At gusto mo yan, pangarap mo yan, hindi nila. Ang gusto lang din naman nila ay sa huli ang mangyari ay mag-succeed ka sa career path na pipiliin mo. So ayun, paintindi mo lang sa kanila, maintindihan nila yan. Ang mga magulang natin, mahal tayo niyan. Kahit gaano pa kahirap iintindihin tayo, basta papasaya lang tayo. Ganun. Diba no? Paano ka, Caterpillar? Ayan, so ayan, sana may natutunan ka at sana nakatulong ako. Kahit, sana nakatulong ako, Aris Beltran, sa problema mo. Ayan, sana nakatulong ako sa'yo dahil kung di naman ako nakatulong sa'yo, huwag ka na manood sa susunod, Char. Kung di man ako nakatulong sa'yo, humingi ka pa ng advice para sa ibang pa kaibigan at kausap. Basta ang best way para masolusyonan yan ay kausapin mo yung magulang mo. Okay? Dahil kayong dalawa, dahil between you and your parents na yan eh. Basta follow your heart and achieve your dreams, no matter how hard it takes, no matter how long it takes. Japan, let's always pray at night. If you need guidance, just ask for the Lord's guidance. Ganon. Hindi ka pupunta sa guidance counselor, hindi ka pupunta kay Mengivina. Alam mo, ang hirap pag live kasi kung ano-ano yung nasasabi mo. Kaya nagbo-vlog ako eh kasi sulat doon. Doon pwede mo i-edit eh. Yan. Doon pwede kong edit. Ito, live pa. Live. So ayan, sa lahat ng nagpapabate, hello sa inyo. Ayan, pabati yung sarili ko. Ayan. So ayun, nakalutas na naman tayo ng isang problema. Nakalutas nga ba? Basta i-update mo ako, i-tweet mo ako, tatandaan ko yung pangalan mo, Aris Beltran, kung ano nang napagdesisyonan mo. And I wish you all the best and happy graduation nga pala sa'yo. Congratulations sa'yo and sana ma-enlighten ka na at sana maliwanagan ka sa gusto mong gawin at sana maliwanagan din ang parents mo sa gusto mong gawin sa buhay. Ayan. Ano yung tagline ko? Nakalimutan ko. Gumawa ko ng tagline eh. Hindi. Lagi niyong tatandaan. Lagi niyong tatandaan na ano ba yan? Kanina kabisado. Lagi niyong tatandaan na kahit anong problema, itanong lang kahit hindi ba?
Kahit anong problema, oh my God, live tayo. Kahit anong problema pwedeng masolusyonan basta tanungin kay Meng Divina na pwede nyo i-consult. Ano? I'll get back to you on that. Okay? Ayun, yung tagline ko nakalimutan ko. So bukas na lang kakabisaduhin ko, alalahanin ko. At ayun, susunod na, Classroom Superstar. Kaya tutok na sa 8 Bulaga. At after Classroom Superstar, kaya serye na. Naku, ano kayang mangyayari kay Divina at Alden ngayong week serye nila. Naku, ano kayang pasabog ang meron. Ako. Excited ka na ba, Meng Divina? Ayan, yung kalahati ko. Ayan, syempre excited na ako. Isipin mo naman, 42 weeks na. Ang tagal-tagal na. So, ayun, nakalimutan ko yung tagline. Yung tagline. Naalala mo ba yung tagline? Ano yung tagline? Kahit ano